Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, lutang talaga itong si Sara. Lutang talaga itong si Sara Duterte. Naglabas ng statement si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, repeatedly claiming that there were threats when none existed, inventing an assassin where there was none, and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Yan yung pahayag ni Sara Duterte. Linabas niya yan ngayon lang. Reaksyon niya matapos yung day 4. Kasi kanina pang day 5 na. So kumbaga sa nakaraang 4 na araw na ng impeachment trial, sabi ni Sara Duterte, wala naman daw napatunayan na pagbabanta. Wala naman daw napatunayan na assassin. At wala naman, nag-fabricate lang daw ng mga ebidensya para masuportahan yung mga claims na gawa-gawa lang. Kumbaga, yan daw yung nangyari sa nakaraang 4 na araw. Wala naman daw napatunayan na pagbabanta. Wala naman daw napatunayan na assassin. Tapos nagdoktor lang daw ng mga ebidensya ang prosecution. Bakit ko sinasabing lutang? Ay tingnan nyo yung sinabi niya doon sa video. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said, yes. So, itong video niya ito, pinalabas ito, pinakita ito, na-authenticate ito, ito na mismo yung pagbabanta. So ano ba yung sinasabi ni Sara na wala naman daw ebidensya na ipakita? Ito na mismo yung ebidensya ng threat. Kaya yung sinasabi ni Sara, wala naman daw ebidensya na naipakita. Ano bang sinasabi niyang walang ebidensya? Yun na nga yung ebidensya. I-present na nga, i-plenay, pinalabas yung mga video, authenticated yung mga video. Yan na yung ebidensya na nagbanta nga siya. Lutang itong si Sara. Sabi niya kasi, repeatedly claiming that there were threats when none existed. Inventing an assassin where there was none. Siya na nga ang nagsabi na may kinausap na akong tao. Kanino ba galing yung yung impormasyon na may kinausap na siyang tao? Ay di ba galing mismo sa kanya? Sabi niya may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. So ibig sabihin, mayroon na bang assassin na kinausap? Mayroon, kasi siya na mismo ang nagsabi. Siya na mismo ang nagsabi, para rin itong si Marcoleta Para rin itong si Marcoleta. Ang ebidensya mismo ay si Sara Duterte. Siya ang nagsabi na mayroon na siyang kinuhang assassin. Kaya tama yung sinabi ng tama yung sinabi ng NBI. Sabi ng NBI, mayroon bang assassin na kinuha si Sara? Mayroon. Ano ang patunay? Si Sara na mismo. Siya na ang nagsabi, may kinausap na ako na tao. Hindi nga lang natukoy ng NBI kung sino yon, kasi hindi naman nag-cooperate si Sara. Hindi naman hindi naman nalaman ng NBI kung sino yung kinuha ni Sara. Yun ang hindi na-identify kung sino yon. Pero may kinausap na nga ba si Sarang tao, assassin o papatay kay PBBM, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez? Mayroon.
Sino ang nagsabi na may kinausap na siya? Siya mismo, di ba? Sabi niya, may kinausap na ako na tao. Kaya paano naman sinasabi ni Sara Duterte, inventing an assassin where there was none? Hindi naman nag-imbento ng assassin ang NBI. Kasi si Sara mismo ang nagsabi na may kinausap na siyang tao na papatay kay PBBM, kay Lisa Araneta, at saka kay Martin Romualdez. Yung taong papatay, anong tawag doon? The assassin. Kaya paano naman sinasabi ni Sara na inimbento? Inimbento daw yung assassin? Walang inimbento. Siya ang nagsabi na mayroon na siyang kinausap na tao. Kaya nung nag-live si Sara Duterte, yung press con, may nakausap na siyang tao, siya mismong nagsabi. Hindi nga lang yun nalaman kung sino yun. Pero siya mismo ang nagsabing mayroon na siyang kinausap. Kaya yung sinasabi ni Sara na wala naman daw ebidensya, wala naman daw assassin, imbento lang daw yun. Sinong imbento? Na siya nga mismo ang nagsabi. May may video siya na nagsabi siya ng ganun. Pagkatapos sasabihin niya, repeatedly claiming that there were threats when there was none. Inventing an assassin where there... Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Lutang itong statement na ito ni Sara Duterte. Hindi naman ang nangyari sa kanya parang si Marcoleta. Ano ang ebidensya na nagbanta nga si Sara? Siya mismo. Ano ang ebidensya na mayroon nga siyang kinuhang tao? Siya mismo. Kasi sa live niya, sa press con, sinabi niya. Kaya ano pa bang ebidensya ang kailangan? Ano pa bang ebidensya ang kailangan? Yan na mismo ang ebidensya. Kaya tama nga lang na hindi na pinapahaba ng prosecution ang trial. Kasi hindi na ipapatawag si Susulayca Lopez, hindi na isasalang. Tama yun. Saka yung si Captain Bilyo, wag na. Kasi na-establish naman na yung grave threats eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.